Nagdala ang USA ng defensive intensity mula sa opening tip. Si Jalen Brunson ay naging isang puwersa kaagad sa laro, at halos wala namang mintis ang bawat shot ni Mikal Bridges sa first half. Ang kanilang pagkatalo sa Lithuania ay malinaw na nagsilbing wake-up call para sa Team USA, na ginawa ang pinakamahusay na laro nito sa World Cup. Ginamit ng mga Amerikano ang kanilang laki at athleticism para matambakan ang solidong Italian squad, at tapusin ang game sa score na 163. Sa pagkapanalo ay uusad ang USA sa World Cup semifinals, kung saan ay haharapin nito ang winner sa Germany versus Latvia matchup. Ang USA ay naglaro ng mas mahusay, ngunit nakatagpo din ng isang Italian team na hindi masyadong angkop para samantalahin ang kanilang mga kahinaan gaya ng Lithuania o Serbia, na tinalo naman ang Lithuania sa isa pang quarter-final noong Martes. This time, hindi nakatagpo ang mga Amerikano sa isang koponan na tumama sa una nitong 9 na 3-pointers, o nag-shoot ng mas mataas kaysa sa 50% na nakatulong sa kanila. Ang ilang mga bagay ay tila pareho para sa USA, gaya ni Jaren Jackson na nakakuha agad ng 2 foul wala pang 3 minuto sa laro, isa dahil sa isang miscommunication sa isang pick and roll switch, na nag-iwan sa kanya upang habulin at ma-foul ang rollman sa ilalim ng basket, at isa sa isang kaduda-dod ang offensive foul. Matapos niya ma-bench ay nakatres agad ang Italy. Gayunpaman, nakuha lang ng USA ang kanilang defensive intensity mula roon, at ang pressure sa bola ay talagang nabother ang kabilang koponan. Ang USA ay kailangang dalhin ang intensity na ito the rest of the way, dahil ang mga natitirang koponan ay mas mahusay kaysa sa Italy, at kailangan nilang magdala lagi ng ganitong effort kung gusto nilang mag-champion. Anong sa tingin nyo sa laro na ito ng USA? Magtuloy-tuloy kaya ito? Let me know sa comment section. Nagustuhan nyo ba ang video? Please like and subscribe naman dyan.